Warning lang ang binigay sa driver ng tren ng MRT-3 na biglang pumreno at nakasakit pa ng 10 pasahero kahapon. Inamin naman mismo ng pamunuan ng MRT-3, lagpas sa kapasidad ang bilang ng pasaherong sumasakay sa tren araw-araw. At masama na raw talaga ang kondisyon nito mula sa Pasay. Nakatutok live si Victoria Tulad. Victoria! Arnold, sa kabila ng mga aberya sa MRT-3, depensa ng pamunuan nito ay patuloy naman ang kanilang maintenance operations. Pero ayon sa isang transportation consultant, Arnold, masama na ang kondisyon ng mga tren ng MRT-3. Kahit pa may mga nasaktan sa biglaang pagpreno ng train number 1, car number 14 kahapon, giit ni General Manager Al Bitangpol III, ligtas pa ring sumakay sa MRT-3. Isolated case daw ang nangyari kahapon, pero ang driver ng tren nabigyan lang ng warning. Base sa pagsisiyasat, hindi nagpreno ang driver pagdating sa istasyon, dahilan kung bakit kumagatang automatic train protection o ATP ng tren, isang safety feature na otomatikong naghihinto sa tren. Dahil sa siksikan sa loob ng tren, hindi naiwasang nagkauntugan ang mga pasahero nang mangyari ito. 10 ang nasugatan sa insidente. Sabi ng isang dating consultant ng LRTA, kung nagkataon daw na hindi gumana ang ATP, malaking aksidente raw ang posibleng nangyari. Taong 2008 o 2009 daw, isang aksidente ang nangyari kung saan dalawang tren ang nagbanggaan. Wala raw ATP noon. Nung tinetest nila yung LRT1 connection to MRT3, the driver went ahead, nabangga niya yung isang tren. Wasak. Well, fortunately at that time, there were no injuries because there were no passengers. Pero ang higit na pinaproblema ngayon ng MRT-3, ang sukdulan na sa daming pasahero. Ayon kay Bitangpol, 320,000 lang ang kapasidad ng mga tren ng MRT-3, pero umaabot ang bilang ng pasahero sa 560,000 araw-araw. Kaya hindi na raw nakapagtataka na maagang nalaspag ang mga tren. Ang economic life kasi ng isang tren ay 30 years. Okay? Tapos ngayon 13, 14 years old pa lang. So dapat middle life pa lang ang ating mga... Naging problema talaga ang overloading sa mga tren. So you are overstressing an equipment that was not meant to carry those kind of loads. Well, you're inviting accidents to happen. The maintenance started to decline more than, I think, starting 3 years ago. I don't see any move to change the signaling system to add more power. Galing daw sa Czechoslovakia ang mga tren ng MRT na pawang 1938 models. Ang mga ito raw idinisenyo para bumiyaheng kapantay ng kalsada at hindi sa nakaangat ng mga riles tulad ngayon. Yan ang murang available at that time. Yung maintenance window natin mula alas 12 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw, bagong driver pa lang to. 6 months pa lang siya in the service, kaya medyo maluwag ang ating pagtrato sa kanya. Ang ginawa natin, binigyan lang natin siya ng written warning. Kasi 1919. Arnold, dahil rush hour ay talagang mahaba na ang pila dito sa Maytap Station sa Pasay City. At ayon nga doon sa mga nakausap nating pasahero, inaabot sila ng 30 minutes para makabili ng ticket at yung iba ay inaabot ng another 30 minutes para makapasok sa tren. Pero para sa iba ay mas mahaba pa ang kanilang hinihintay. Arnold? Maraming salamat, Victoria Tulad.